mula sa ating puso. Bago po lahat, ating pong inumpila ng bawat isa sa atin. Come on, church! Just welcome each other po.
napakabuti ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Patuloy natin awitan. Church, kung may mga problema tayong dumarating sa buhay natin, isipin po natin yung ginawa ng Diyos doon sa cross ng Calvario. Binigay niya yung kanyang sarili para sa atin. Yung pag-ibig, talagang napakalawak na pag-ibig ng Diyos. Yes, Lord. Oh Diyos, pag-ibig mo ay ganap. Biyaya mo, hindi magwawakas. Panuhay mo, katasang wagas. Kaganap ay hindi kukupas. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin na ako'y nawala sa buhay na walang pag-asa. Nakamtan kahulihan mo, pasasalamat namin buong puso. Ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Yes, Jesus, pinatunayan mo, yes, Lord, hanggang kamatayan. Dugong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin na ako'y nawala hanggang. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Yes, Lord, pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin na ako'y nawala hanggang. Sadyang
Dalay kaligtasan, tanan na, buhay na wala hanggan tumugis. Dalay kaligtasan, tanan na, buhay na wala hanggan. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. Sa kabila ng ginawa ng Lord sa cross ng Kalbaryo, dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay naligtas. Kapatid, ngayon, lapit tayo sa ating Diyos. Tayo lang kaya natin gawin. Wala tayong magagawa pag ang Diyos ang hindi natin kasama. Pwede ba natin awitin ito? At mumula sa ating mga puso. Come on, just sing this. Ako'y lumalapit sa'yo, Panginoon. Pag-ibig mong tatas. Ang kailangan ko, ang kailangan ko, turuan ako. Ako'y lumalapit at sumasamo. Palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahamagan ako, buhay ko sa'yo, pag-ibig ko sa'yo, pag-ibig ko, Jesus. Pag-ibig ko sa'yo, sa'yo, Panginoon, pag-ibig mong tatas. Ang kailangan mo, ang kailangan ko, turuan ako. Yes, oh Jesus. Palakasin ako, pagkat di ko kaya, wala ka, Kristo. Church, kapag inaawit natin ito, pwede po gagaling sa ating mga puso. Tapos na sinasabi mo ito sa ating Diyos, gamitin natin yung akoros, hallelujah. Oh Jesus, ako'y lumalapit. Come on, papabasa ka.
sa'yo, Panginoon. Pinitaas natin ang mga kamay. Yes, wala kang kayang gawin. Wala kang kayang magagawa pag hindi mo kasama ang Diyos. Yes. 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 Hallelujah. Ako'y lumalapit at sumasabog. Yes, O God. Palakasin ako pagkat di ko kaya. Wala kang biya. So Jesus, hallelujah, Lord. Yes, O God. Buhay ko sa'yo, maglilingkod sa'yo. Yes. Come on. Let's live our promise, our God. Palakasin ako pagkat di mo kaya. Wala kang Kristo. Kahabagan ako ang buhay ko sa'yo. Yes, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! Yes, oh God! Hallelujah! Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Karapat-dapat siyang purihin. Karapat-dapat siyang parangalan. Hallelujah. He deserves all the praises. Hallelujah. Kaya Father God in heaven, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatid, Lord God, na nandito, Panginoon, Lord God, nararamdaman po ng bawat isa, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na doon sa pag-ibig, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa reminders, Panginoon, sa mga nagawa mong mga kabutihan sa bawat isa sa amin po, Father God. Kaya po kami, Panginoon, ay naligtas ng dahil sa iyong dugo, Panginoon, na doon sa cross na Kalbaryo, Panginoon, kung saan, Lord God, natigis, Panginoon, Lord God. Salamat
ka, Panginoon. Kaya po, Father God, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, Lord God. Ito lang kaya namin gawin, Panginoon, na magpuri sa iyo, Panginoon, Lord God, hallelujah. Wala kami kayang gawin, Panginoon, Lord Jesus, hallelujah. Sa mga nagawa mo po, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, muli ka namin itataas po, Father God, hallelujah. Father God, hallelujah. Alam po namin, Panginoon, na mayroon kayo, Panginoon, na hinanda para sa aming mga spiritual God. Alam po, Panginoon, ito'y napaka-special, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong gagamitin mo, God. Lord, anoint sa steps to Jesus, Lord. Hindi siya makita, Panginoon, bagkus ikaw ang makita sa kanya, Panginoon. Lord, hallelujah, gamitin niyo po, Panginoon, ang kanyang lips, oh Jesus, Lord God, upang maintindihan namin, Panginoon, ang bawat salita ng nagpumutawi sa kanyang bibig, Father God. Kaya, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, Lord God, na papunta pa lamang, Panginoon, Lord God, ingatan niyo sila, Panginoon, at dalhin niyo sila ng safe and sound, so God, upang sama-sama kami magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Lord, to God be the glory, O God. Hallelujah, binabalik po namin ang lahat ng papuri at masasalamat sa iyo sa tanging pangalan mo lamang. In Jesus' name we pray. Amen! Pagsamba in Jesus' name. Amen. So, sige tayo ay i-declare natin ang Luke 4:18. Luke 4:18 to 19. Ang sabi dito, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord." Our God is Jesus. He is the anointed one. Sige, sabay-sabay natin i-declare ang J1 culture. Ang sabi dito, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I'm a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I'm a part of something big, I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Ready na ko ang lahat? Amen. Ready na? Amen. Amen. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga buto. So, tayo muna yung magiging doktor ngayong araw na ito. Amen. Prostration. Sino kayong prostration maging doktor dito? Ako naman ay hindi. Takot ako sa dugo. Ayan. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay makikita natin sa Ezekiel 11, sorry. Ang title ng ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa bringing back to life. So, may familiar ka dito sa Ezekiel 37 sa inyo. 37. Yan guys, nabasa na ninyo, yan guys, sumagi na sa habang nagbabasa kayo ng Bible, dumaan na gayan sa inyo. Sino yung nakabasa na ng Ezekiel 37? Hindi tanda? Ang Ezekiel 37, ang kwento niyan ay sino may kilala kay Ezekiel? Kay Prophet Ezekiel? Wala dito ang anak ni Sis Grace? Yung gayon. Shout out kay Ezekiel. Hindi, di ba? Si Ezekiel ay isang propeta. Amen. At during that time, may pinakita, nagpa-prophesy siya. At during that time, dinala siya ng Lord na sabi ng Lord sa kanya, nakikita mo ba ang mga butong iyan? Nasa valley siya. At sabi ng Lord sa kanya, pakipras niya, kuya. Ang sabi dito sa Ezekiel 37:11, ayaw mo enter? Ayan, ang sabi dito, Ezekiel 37:11,
Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. They say, our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. So during that time, ipinakita ng Lord sa kay Ezekiel, nagkaroon siya ng pangitain at ang nakita niya doon na isang valley. Sino ang familiar sa valley? Ako, ngayon ko lang din na Sabi dito, ang valley daw ay isang mababang lugar sa pagitan, next nga kuya, sa pagitan ng ng bundok at oporol at karaniwang may ilog na dumadaloy dito. So yung next kuya, yan daw yung valley. So nakikita ninyo, ang sabi dito, nagkaroon ng pangitain si Ezekiel na itong valley ito, punong-puno ng mga buto na tuyo. Ang sabi dito, Son of man, these bones are the people of Israel. So, punong-puno ng buto yung valley na ito. Imagine niyo na punong-puno yan ng buto. Sino nakapunta na ng sementeryo? Amen. Amen! Di ka, pag may mga bukas doon, sometimes makikita natin yung mga buto-buto, di ba? At ang sabi dito, ito yung Tagalog niya, sinabi ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Tuyo na ang aming mga buto, wala na ang aming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. So during that time, ito ang kalagayan ng puso ng mga Israelita. Yun ang ipinakita. Ipinakita ng Lord kay Propeta Ezekiel. At kung pag-aaralan natin, ang sabi dito, valley represent hardship. Sabi sa Bible, valley represent hardship and dark times. So dapat pala, pag may pinagdadaanan, hindi pwedeng sa journey. Nasa valley. Bago ito. Di ka? Nasaan si Ito? Nasa valley. Nasa lambak. Amen. At during that time, kung pag-aaralan natin, sabi nga sa science, ang sabi daw dito, ang representation ng bones, ito yung nagbibigay ng shape, ito ang nagbibigay ng support sa ating sa ating katawan. Amen. At sabi dito, ito yung nagiging protection natin. Nakaranas na kayo nung pag nakatanggap kayo ng masamang balita, yung nanghihina kayo. Diba yung iba nanghihimatay, yung iba natutumba, yung iba nanlulumo, talagang umuupo. I remember nung time na papunta tayo ng camp, at nabalitaan, tumawag ang aking kapatid na nagpasaway na daw ang aking mother. Nung una, nakatayo ako, hindi siya nagsisingin. Pero the moment na nagsingin na sa akin yung news, alam mo yung hindi na ako makatayo. Tapos sabi ng dalawa, bakit kami? Tapos umiyak na kaming tatlo. Wala si Maiden, nag-grocery eh. So ibig sabihin, nakakapanghina pala ang mga balitang hindi natin gustong marinig. Amen. Saan ka dito nakakita na nawalan ka ng trabaho? Yes! Nawalan ako ng trabaho! Tumatakbo ka pa and you're celebrating because wala ka ng work. Amen. The initial reaction na gagawin natin is iiyak tayo. Manlulungo tayo, magkukulong tayo. At darating tayo sa point na ayaw nating makipag-usap kahit kanino. And sometimes it's normal, depende sa tao. So kung sasabihin mo na, ano ba ito si kapatid? Yun lang, siya yayaan mo muna at nasa valley. Amen. So sabi dito, in the Bible, the phrase dry bones refers to the situation ng ating mga buhay na nawala na ng buhay.
Yung mga pangarap na nakalimutan na natin. Yung mga bagay na gusto natin. Yung ating mga disappointment, yung ating mga kalakasan, ang ating mga problema sa kalusugan. So sometimes, it's represent ng situation ng buhay natin. So kung mapapansin ninyo kanina yung valley, it's represent ng situation ng buhay natin, that trying, that dying. Amen. Wala lang dito sa J.A.1.7. Matitindi ang pananampalataya ng mga nandine. Amen. Amen! Ang lakas! Right? At sabi dito, sabi sa Psalms 34:20, ang bones daw, Psalms 34:20, He protects all His bones and none of them will be broken. Tayo pala, dapat pala natin pinuprotektahan ang ating mga buto. And nakita ko dito, ang sabi dito, bones represent our spirit. Hindi siya yung buto lang na nahahawakan mo. Yan yung physical na buto. Pero yung buto na nasa loob mo, within you, is your spirit. Amen. Malalakas ka ang ating mga buto. Amen. Malalakas ang ating spirito. Amen. Hindi na natin pisod. Parang, tama ba yung narinig ko? Tama ba yung question ni Pastora? Amen. Amen. Tama ba yung narinig ko kay Pastora? Wala na daw nating pisod. Amen. Pakinggan. Amen. Amen. Ibig sabihin, if your spirit is your bone or your protection, dapat alam mo kung anong espiritu meron ka. Kasi bakit? Kung hindi mo alam kung anong klaseng espiritu meron ka, you will never know how to deal that spirit. Amen. Amen. So if you don't know what is the spirit within you, you cannot deal it properly. Yung pagsabing, ay siya, ako lang, Pastora, ay may pinagdadaanan. Bakit, God? Hindi mo ako nakitiyak kanina? Ay, sorry na ako busy. Di mo ako kinumayan, Pastora? Amen. So sabi dito, dapat pala, we should learn how to protect our bones. We should learn how to protect our spirit. And in the Bible, there are different kind of spirit na baka minsan napapagdaanan natin and we are not aware of it. Pero sometimes, nakakatuwa na, ay, dati akong ganito, pero ngayon hindi na. Ngayong umagang ito, sabi nga dito, ano daw yung nakita kasi kanina ni Ezekiel sa valley? Puro dry bones. Dry spirit. Lifeless. Amen. Amen. Lahat tayo may buhay dito. Amen. Amen. Buhay na buhay. Amen. Malakas. Amen. Maliksi. Pinagpala. Amen. Hindi na natin isod. Nakakatuwa, no? Pahinga ng pahinga. Amen. Amen. Pero, sabi nga, nakakatuwa, di ba? Na marinig natin, but sometimes, even sometimes kasi may situation sa buhay natin that sometimes it's offensive. Pero sabi ko nga, kung alam mo ang espiritu, alam mo kung paano i-deal. Amen. Hindi lahat ng taong makakasalumuha mo will be always on your side. There are times, and most of the times, maraming pagkakataon sa buhay mo,
na hindi mo makasundo yung mga nakakasalamuha mo. Pero ang sabi nga dito, kung alam mo ang spirito mo, you will know how to deal it. At sabi nga dito, iba-ibang klase daw ng spirit according sa Bible. Kuya, pakiyan. Ayan. Crush spirit. Ano ba yung crush? Durog. Sino ba dito yung durog na yung espiritu? Wala pa dito. Wala. Amen, Lord! Wala dito! Parang mali yung teaching ko ngayon, ah! And then, sabi dito sa Psalms 34:18, ang sabi dito, the Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirit are crushed. Sabi dito, a crushed spirit is the state of feeling broken, losing passion, energy, and desire to engage life. Sabi nga, ano yun? May pinag-uusapan kayong dalawa. Amen. Ang sabi dito, ang durog na espiritu ay isang estado ng pakiramdam ng pagkasira, pagkawala ng lakas ng damdamin at pagnanais na magpatuloy sa buhay. Ito ay walang sawang or walang humpay na dumaranas tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, or sometimes we are pursuing or we're aiming for something na hindi naman talaga kalooban ng Lord sa buhay natin. Kadaling mangarap. Napakadaling magsabi na, ito Lord, this is what I wanted. This is my plan. Ang dami. And sometimes, if yung mga plano natin didn't work according to what we wanted, yun pala, doon nagsisimula na magkaroon tayo ng brokenness, ng broken-hearted. Yung pag may gusto ka, dapat ito yung mangyari, but hindi siya nangyayari. And we're trying to push things out as much as we can, and sometimes we forget sariling lakas na natin ang ginagamit natin. Kaya dumarating tayo sa pagkakataon ng buhay natin na yung espiritu natin crush na. Broken na. Wala na dito. Amen? Amen. Mga pinagpalang nandito. Amen? Amen. Parang magkaiba yung momentum ng amen ko. Magkaiba yung lakas. Amen. So, ang pangalawa daw, unsettled spirit. Ayaw ko yan? Yan. Sabi dito sa 2 Thessalonians 2:2, not to become easily unsettled and alarmed by teaching alleged from us, whether by prophecy, by the word of mouth, by letter, asserting that the day of the Lord has already come. Sometimes, even ang mga taga-Thessalonica, nagkaroon pala sila ng unsettled spirit. Yung ganun nakita ko sa Facebook na dadating, di ka 2020 pa yata, 2000 pa lang maririnig na natin na magugunaw ng mundo. Actually, bago pa lang ako maring Kristiyano, magugunaw na daw ang mundo eh. Amen? Pero 2024 na biyaya ng Lord, nandito tayo sa New Zealand. Amen. Biyaya ng Lord, malakas tayo. Amen. Biyaya ng Lord, naglilingkod tayo sa Diyos. Amen. Amen. At ang sabi dito, an unsettled spirit is the state of being unable to concentrate due to worries. So pag pala tayo ay nagiging overthinking, nagkakaroon tayo ng unsettled spirit. Sabi nga, we can come to church, we can go to church, we can
Pwede nating itaas ang ating kamay. Pwede tayong umawit on the top of our lungs. Pero, ang puso natin, unsettled. Pag uwi mo, shock, wala talaga. Lord, anong ibibili namin ng bigas? Lord, anong ibibili namin ng ganito? Wala akong trabaho, shout out. Sa walang trabaho. Dahil bibigyan tayo ng Lord ng magandang trabaho. Amen. 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 Yung sabi dito, nagiging relentless tayo, nagiging restless tayo, nagkakaroon tayo ng maraming doubts. Hindi na, sabi nga ni Sis Glenda kanina, sometimes, pag hindi natin titingnan ng blessing sa gusto nating tingnan, iba yung makikita natin. Tama ba? Diga? Saan ko nakapokus ang Kung saan nakapokus ang ating mga mata, yun ang ating makikita. So kung ang focus ng mata mo ay ang kawalan, yun yung makikita mo. But if you focus yourself sa mga biyaya na binibigay ng Lord every day ng buhay mo, yun ang makikita mo. Amen. Sabi nga, ang biyaya at ang habag ng Diyos ay laging bago every morning. At nararanasan natin ito. Amen. Lagi nating nararanasan ang habag at awa ng Diyos every moment. Amen. At sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. Palagi itong bago every morning. Kaya nga sabi dito, kung anong kailangan mo, sabihin. Kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, sabihin mo. Sabi nga, di ba? Life and death is in the power of your tongue. So kung palagi mong sasabihin na wala ka, na kulang ka, na hindi sapat ang mayroon ka, it will manifest sa buhay mo. Amen. Pero, kung ang idinideklaran mo, sabi nga, lagi ko naririnig sa prayer ng Daddy, ang wala ay magkakameron. Ang kokonti ay dadami. Amen? So it's depend on how we will going to see things sa ating mga buhay. Sometimes, unsettled spirit causes comparing the blessings that others have na wala ka. Kasi bakit? Nakafocus ka sa blessing ng ibang tao, yung blessing mo, hindi mo na makita. Tingnan mo nga yung katabi mo kung sino ang focus na yan. Amen. Diga? Sometimes, comparing oneself to other, yun yung nagbibigay sa atin ng nagiging unsettled tayo na kasi ang tanong natin, Lord, bakit siya pinagbala mo? Mas matagal na akong Kristiyano. Lord, bakit siya pinagpapala mo? Ay, nag-a-attend nga lang, iyan. Ay, ako isang linggo sa gawain. Lord, bakit mas blessed siya? Ako hindi ko pa nararanasan. Kung paulit-ulit mo na ikukumpara ang sarili mo sa iba, and you will never see what blessings na meron ka sa kamay mo. Sabi nga, ang taong mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagtitiwalaan ng Lord sa mas malaking bagay. Amen. So kung makikita mo sa sarili mo na kahit may $1 ka, but still, you look that $1 as a blessing, pinagkakatiwalaan ka ng Lord at sabi ng Lord sa iyo, wow, biyaya, may $1 ako, Lord. Amen. At sometimes, kaya para tayo nagkakaroon ng unsettled spirit, it's because kulang tayo minsan ng activity. Anong nagiging activity natin sometimes? Hindi activity na more on church lang. Sabi nga, dapat nating balansehin ang buhay natin. Sabi, kaganda ng Reggio nung last Thursday,
dapat nating balansehin. Sabi nga, we are not a complicated church. Ang gusto lang natin maglingkod. Sabi ko nga, Lord, dati ang gusto ko lang, sabi ko, Lord, bigyan mo lang kami ng pagkakataon na maglingkod ng masaya. Pero habang naglilingkod tayo, nakikita nyo, ang daming pagsubok. Ang daming nangyayari na hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari sa buhay mo. Sabi ko, parang mali ang aking prayer road dun eh. Basta Lord, maglingkod para kami ng tapat. Na anuman ang sitwasyon ng buhay namin, nandito kami. Anuman ang pinagdadaanan namin, tatayo kami. Anuman ang sitwasyon ng puso ko, maglilingkod ako. Amen. Kasi sometimes pala, yun yung nakita ko. Sometimes, ang maglingkod lang na masaya will be based on the emotions that we have. Kasi bakit? Masaya at malungkot ka kung totoong committed ka sa Lord, maglilingkod at maglilingkod ka. Amen. Sabi nga, hindi araw-araw Pasko, sometimes, All Souls Day din. Diba, araw din ng mga patay, parang sa valley. Amen? At sa mga pagkakataon na hindi mo gustong maglingkod, sa mga pagkakataon na sasaktan ka, sa mga pagkakataon na ayaw mo talaga, sabi ng Lord, diretso lang. May ihahayag akong mabuting bagay sa iyo. Amen? Kung bakit tayo nakakaranas ng mga pagsubok, alam na ng kaaway ang ating destination. Sino dito ang sa tingin niya magandang destination na inahanda ng Lord sa kanya? Amen. Sa mga anak niya? Amen. Sa pamilya niya? Amen. Amen. Alam na ng kaaway ang destination mo. Sa tingin mo ga? Papayagan ka agad niyang makuha mo yan? Di ka hindi. Sasabihin niya, naku, pag ito umalis na sa Lord, hindi yan makakarating sa destination niya. Pag yan nag-backslide, definitely hindi yan makukuha. Hindi niya makukuha yung magandang pangako ng Lord sa kanya. Amen. Kaya walang magbabackslide. Amen. Walang aalis sa pananampalataya. Amen. Magpapatuloy. Amen. Kahit unsettled minsan ang puso. Amen. Amen. Kasi sometimes makakaranas talaga tayo ng ganito. Pero ang sabi ng Lord, anak, patuloy lang. May ginagawa ako. Amen. Sabi dito, ang pangatlo daw, broken spirit. Ayan. Sabi dito sa Psalms 51:17, my sacrifice, O Lord, is broken spirit. A broken and a contrite heart, you, God, will not despise. Sabi dito, some of the contributing factor to a broken spirit include emotional brokenness. Sabi dito, guilt, conscience, misplaced hope, and lack of truth-filled relationship. So sometimes pala ito yung mga factor kung bakit nagiging broken-hearted tayo. Amen? Yung emotional. And sometimes, they say that healing a broken spirit involves being surrounded by a supportive people. Tingnan mo nga yung katabi mo, supportive ka. Tingnan mo kung supportive. Supportive ka yan. Parang iisang umimin supportive ka yung katabi mo. Amen. Parang hindi sigurado. Amen. Ang sabi dito, kailangan pala natin kaya napakahalaga ng fellowship. Kasi bakit? Sometimes, being supportive is hindi lang yung lagi mo siyang nasa side. Amen. Yung hindi makikitang supportive ang isang tao kung yung gusto mo lang yung naririnig mo.
Kung ang gusto mo lang at ang tatanggapin mo lang ay yung magaganda sa'yo. Pero pag ikinorek ko, ano ba yan? Hindi mo lang naman ako sinusuportahan na ito. Pag correction na ang narinig mo, hindi na supportive si sister. Hindi na supportive si brother. Hindi na supportive si pastor. Kasi bakit? Yung narinig mo, ayaw mong marinig. Yung correction na gusto mong yung correction na gustong ibigay sa iyo ng Lord, ayaw mong marinig. Kasi bakit? Sometimes if we got correct, sabi nga, pag ikinorek tayo, nasasaktan tayo. Sino dito yung ikinorek na, ganyan nga ako sis. Amen? Meron na. Sino pa? Isa? Amen. So sometimes, may mga corrections sa life natin na hindi natin kayang tanggapin. At pag ikinukorek ka, hindi kasi ganito ako eh. Hindi nga ito nga dapat yung gawin. Hindi nga pastora, ganito kasi ako. Oo nga, di ito nga yung gagawin sa susunod. Ay, hindi nga ako. So, ay, di anong gagawin natin? Ay, di ikaw na. Ayaw mo makinig, di huwag. Amen. At always remember, especially sa ating mga kapatiran, tayo dito, isang pamilya na tayo. Amen. Amen. So kung may nag-correct sa iyo, don't be too sensitive. Amen. Kasi bakit? Pag ikaw naging sensitive at naging balat sibuyas, ang paglago mo bilang Kristiyano, babagal. Sino dito yung gustong mabagal? Sabi nga, wala si HC namiss ko si HC. Yung HC yung katawan mo, ito yung katawan mo, pero HC, yung utak mo, yung nagdedede ka pa rin. Si Tiga, nakakahiya naman na pag ang dating dito, daladala ko dito ay ang dede, habang ako yung umiinom. Tiga, so sometimes, habang ikinokorek ka pala, and at bilang mga bagong Kristiyano, dumarating sa point ng buhay natin na we are sensitive sometimes. Pero sabi nga, kung ang pagtuturo ay titingnan mo sa dapat mong tingnan na ito ay itong tao ay pagpapala. Kasi there's no one is perfect. And even your imperfect partner, or yung imperfect friend mo, sasabihan ka niyan. Ikaw correct ka niyan. Alam nga namang sabihin mo siya, kung makapag-correct ka na may kigaan din. Diga? So kung iyon palagi ang magiging fallback mo, anong mangyayari sa iyo? You will never learn. Magiging stagnant ang pagiging Kristiyano mo, kaya patuloy mong nararanasan ang pagiging broken mo. Kung ikaw ay isang Kristiyanong nagpapaduro sa Lord, ipaparanas niya sa iyo na, anak, huwag ka mag-alala, sanggang dikit tayo. Sino na yung kasanggang dikit dito ng Lord? Amen. Sino na yung sanggang dikit ni Lord? Amen. Amen. At sino ba yung gustong maging kasanggang dikit ni Lord? Amen. Di ba? Gusto natin na sanggang dikit tayo sa Lord. Yung kada kipot mo, pag nasaktan, huwag kayo kumare. Punta din ni Lord. Talaga namang ako nasasaktan. Talaga namang ako ay ito ang aking nararamdaman. Dahil pag sanggang dikit kayo ni Lord, alam na alam mo ang puso niya. And He will reveal everything unto you. Ang pangapat, ang sabi dito, anong klaseng spirito? Troubled spirit. Ay, yun na ga yun? Hindi, yun. Troubled spirit. Sabi dito sa Psalms, 1 Samuel 16:14, Now the Spirit of the Lord had left Saul, and the Lord sent a tormenting spirit that filled him with depression and fear. Kaya si
Saul dito, nagkaroon na siya ng ganyang spirito dahil umalis na sa kanyang banal na spirito. So makikita natin, kung wala ang Holy Spirit sa buhay mo, we are troubled. Kung wala ang totoong banal na spirito sa buhay mo, you are in distress. At kung wala ang totoong spirit ng Diyos sa buhay mo, definitely, you will be always in pain. You are always, nakakaramdam ka palagi ng guilt. Lagi kang nagkakaroon ng anxiety. Ibig sabihin, your spirit is troubled. Kasi, hindi mo hinahanap ang banal na spirito ng Diyos. Church, sabi niya, it's easy to claim that we are a Christian. So, super easy yan. Tsaka, di ba, pag nakakita tayo ng kapwa mananampalataya, ay, born again ka rin? Ako din eh. Di ba, ang sarap mong sabihin. Proud na proud ka that you are a born again Christian. Pero kumusta ang iyong espiritu? Kumusta ang espiritong dumadaloy sa iyo? Kumusta ang espiritong daladala mo? Amen? Ang sabi nga, our struggle today, kung ano man yung struggle natin na kinakaharap ngayon, ito ang magiging direction natin sa ating paglago. Kasi bakit? One day, God will send you someone at sasabihin niya na, sis, ito ba nga akong pinagdadaanan? Ay, hindi napagtagumpayan ko na. Di ka, kasarap sabihin sa kasama mo na, ay, sis, inilabas ako ng Lord dyan. Napagtagumpayan ko yan, kaya ako'y naniniwala na mapapagtagumpayan mo rin iyan. Amen? Kasarap sabihin na, ito kasi yung struggle ko, okay lang yan. Pinagdaanan ko na yan at inilabas ako ng Lord diyan. Amen. Sino na dito yung maraming beses inilabas ng Lord sa mga pagsubok ng buhay? Amen. Maraming beses na tayong inilabas kasi kung hindi ka inilabas, wala ka dito. Amen. Sinong naniniwala? Kaya dapat, habang dumaranas tayo ng pagsubok, sabi nga, huwag kang bibitaw sa pangako ng Diyos sa buhay mo. Kasi, ang Lord ay tapat sa buhay mo noon, ngayon, at magpakailanman. Melchor. Yung ganyan. Hindi, di ba? So, ibig sabihin, ang Diyos sa buhay mo ay tapat. Sa kung ano man ang inaasahan mo ngayon, God is faithful in your life. Amen. So during the time that we have this kind of spirit, sabi nga, during the time that a person is in a valley of dry bones, anong kayang gawin ng Lord sa iyo? Naisip nyo na ba yung mga bagay, yung mga hopes, yung mga plano, yung mga gusto mo, sabi nga, yung mga regrets mo. Sino dito yung may mga regrets? Yung may mga gusto kang mangyari sa buhay mo na hanggang ngayon hindi pa nangyayari. Yung mga pangarap na hanggang ngayon hindi pa nagkakaroon ng katuparan. Yung mga bagay na idinadalangin mo na hanggang ngayon hindi pa rin tumutupad ang Diyos. Ang sabi ng Lord, this is the day that I have made. Ang sabi dito mamaya, we will declare on the dry bones na mayroon ka ngayon sa buhay mo. At makikita natin how God will move on that. Sabi dito, anong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Sabi dito, God has the ability to revive. Parang CPR ba yun? Nire-revive ano? God can revive people from spiritual death and bring them back to life.
So, ibig sabihin, there are so many Christians that can experience spiritual death. Hindi porke na sa church ka, uma-attend ka, pwedeng hindi mo ito maranasan. Pero wala nang dito sa J17. Amen? Malalakas sa taga J17. Amen? Amen. Amen. Ang sabi dito sa Ezekiel 37:12, therefore, prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says, my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord when I open your graves and bring you up from them. So ang sabi ng Lord, sabi ng Lord dito, ito ang sabihin mo sa mga butong yan. Diba? I will going to give you, I will open your graves, sabi dito. And my people will know that I am their Lord. Sabi niya dito, God can revive people from spiritual death and bring them back to life as long as that person is ready. Pero kung hindi ka ready, kahit anong gawin mo, hindi yan mangyayari. Amen. So ready ka na kang i-revive. Ready ka na kang i-CPR yung mga pangarap mo na hanggang ngayon hindi pa natutupad. Amen. Isi-CPR natin mamaya, Lord, ito yung pangarap ko. Yung ating gagawin mamaya. No. We will just declare it. At ang sabi sa pangalawa, God's ability to bring order. God can bring order and peace to chaos and confusion. So kung ang buhay mo medyo magulo na, ipagkatiwala mo sa Diyos. And He can arrange everything according dun sa plano niya. Amen. Napakadali lang magsabi na, sabi ko nga sa inyo, ang mga babae, nagpaplano, bigyan ng bowling, nagulat kayo lahat. Ano? Ang mga babae ang nagplano na yun. Sa tingin nyo, ayos ka nga yung plano? Sa successful naman palang magplano ang mga babae. Amen. So susunod, sama-sama na tayo. Sabi dito sa Ezekiel 37:12, I will put my spirit in you and you will live. I will settle you in your own land. Then you know that I am the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. Ang sabi dito ng Lord, I will put my spirit in you. So ang Lord pala ang nagbibigay ng espiritu sa atin. Ano ang sabi ko? As long as we are ready. As long as we are open. As long as we are willing. Sabi nga, God can give everything, pero dapat yung tao may willingness. May willingness to accept that spirit. Kasi pwede naman natin sabihin na, hindi, saka na lang, Lord, pag medyo may time na ako, saka matatanggapin ng espiritu mo ng totoong-totoo. Kaya di ba magugulat kayo, may mga Kristiyano na nagte-testimony, 10 years ng Christian, 5 years ng Christian, pero sometimes, parang, bakit niyo ako palang nakilala ang Lord ng totoo? Di ba? May mga Kristiyano naman na iisang taon pa lang, but still, sabi nga ng ating magandang dilag, sabi niya, dalag. Di ba? Sabi niya dito, when you are in pain, ang dapat mong hinahanap, Lord, ano ang itinuturo mo sa akin? Sabi niya, don't waste your time to learn for that specific problem that you have. Don't waste it. Kasi bakit? Pag yan na waste, for sure, dadaanan mo ulit yan.
Hindi lang isang beses, 2 beses, 4 beses, baka 10 beses ka na dyan, yun pa rin yung pinagtatagumpayan mo. Kasi bakit? Hindi mo natutunan yung lesson na gustong ituro ng Lord sa'yo. Amen? At kung papatuloy ka, yun ang mararanasan mo. You will having a crushed spirit, a broken spirit, a troubled spirit, unsettled spirit. Kasi bakit? Ayaw mo magpaturo. Sabi nga, sometimes wala ka sa journey. Sometimes you are in the cycle. Paulit-ulit. Bakit paulit-ulit nangyayari sa iyo? Kasi bakit? From the start, ayaw mong matutunan yung lesson na itinuturo ng Lord sa iyo. Amen. Wala nang umamen. Sabi niya, pag-iisipan ko muna, Pastora. Diba? That's the reality of life. Na sometimes, paulit-ulit na yung struggle mo, but still, nandyan ka pa rin. Kasi bakit? Ayaw mong matutunan yung gustong ituro ng Lord sa iyo. Ang pangatlo, ang sabi dito, God's ability to transform. Sabi dito, yung galit yan. Ay, hindi ko siya nabago sa Isaiah ito. Mali yung ko diyan. Isaiah 43:19. Sabi dito, God's ability to transform, and God can turn nothing into something great and powerful through the Word of God and the Holy Spirit. Sabi sa Isaiah 43:19, See, I am doing a new thing. Now it's spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and stream in the wasteland. Sino dito ang may alam ng ibig sabihin ng wilderness? Lagi natin yung naririnig, amen? Sino dito ang makakapagbigay ng makakapag-explain na kung anong ibig sabihin ng wilderness? Lugar ito. Sa tingin ninyo, anong ibig sabihin ng wilderness? Pinagdagaan ng trials? Ano yung Tito Mark? Kagubatan. Ano ba? Yan. Ang sabi dito, a wilderness is a wild and uncultivated region. It is a forest or a desert. At walang mga nakatira dito. May mga nakatira man, pero puro wild animals. Yun ang wilderness. So, ibig sabihin, pag ang isang tao, ang isang Kristiyano ay uncultivated at nasa disyerto, nasa wilderness siya. Sabi nga ni Sis Glenda, nasa pinagdadaanan. Ngayon wala na sa journey, nasa valley. Amen. Kasi ibig sabihin, palagi nating naririnig, ano ba yung wilderness na yan, Pastora? Palagi mo na lang sinabi yung wilderness na yan. Itinawid tayo ng Lord sa wilderness, parang si Joshua na pagtagumpayan. Itinawid tayo sa hinati ang Red Sea, nakatawid ang mga Israelita, papunta pero nanantili sila sa wilderness ng 40 years. Supposed to be, it's 40 days. Amen? Sa halip na nasa 40 days journey ka, nasa 40 years journey ka na, ay 80 years old ka na. Imagine, yung 40 years old, yung 40, half of your life, you are in your journey na hindi mo napagtagumpayan. Sino ang may gusto na iyon? Wala. Ako ay 42. Imagine kung ako'y mananatili ng another 40 years sa wilderness, sa journey na hindi ako nagpapaturo sa Lord, anong mangyayari sa akin? Magiging dry ang bones. Hindi ka makakatayo. Magiging dry ang espiritu mo. Amen.
Yung isang linggo pa nga lang, dry na dry ka na. 40 years pa kaya? Yung isang buwan pa nga lang, dry ka na. 40 years pa kaya? Baka every time nakikita ko sa ano ba? Lagi mainit ang ulo. Huwag mo kong inaano pag mong pinagdadaanan. Yung lagi kagang, ano nga? Siya, pag kayo may pinagdadaanan, huwag din yung tatawagin si Mayrin. Si pag kinausap ka nila, ano ba sis? Porke tumadaan ka diyan. Halika dito, mag-usap tayo. Praise God. At lilitanyahan ka na yan, sis, lahat tayo may pinagdadaanan. Pero ang Lord ay mabuti. Always remember na kung bakit ayan. Sino may gusto ng gayon? Eh siya, tama-tama. Si Bro Rape, sanay na kay si Sir Mayrin, ano? Amen. Pero biyaya ng Lord, ika. Biyaya ng Lord, sabi niya dito, sabi nung tawag dito kay Ragio, ang paglago ng isang church ay hindi sa dami. Pero sa bawat natututunan ng mga taong nandito. Kung ikaw ay nag-grow spiritually, kung ikaw ay nakakatayo bilang Kristiyano at anuman ang pagsubok na dinadatnan mo, you can still raise your hand, you can still praise and worship the Lord. You can say, ang Lord ay mabuti sa kabila ng pinagdadaanan ko. Then, malabo ang simbahang kinabibilangan mo. Amen! Sabi ko nga, biyaya ng Lord. Ang mga tao dito, sabi ko nga, nung una tayo nag-i-start sa Selving, sabi ko, Lord, syempre, hindi ko pa naman kilala ang isa't isa pagdating sa pananampalataya sa pagbibigay. Amen. Wala akong idea. Wala akong idea sa faith ninyo, pag sinabing tithes and offering, wala akong idea kung hanggang saan ninyo kayang ibigay sa Diyos. Pero biyaya ng Lord, tayo nakabili ng bagong mic, color coding. Amen! Nakabili tayo ng speaker. At may kasama pa iyang mixer. Amen! Sabi niya, in 5 weeks sa kabutihan ng Diyos, nakabili tayo ng pangangailangan natin. Amen! At sabi ko, Lord, umiiyak ako sa Lord, grabe. Nagiging faithful ng mga tao dito sa sarili pagdating sa pagbibigay. Amen! So, ibig sabihin, kahit sabi niya, despite ng ating mga pinagdadaanan, kaya nating sabihin na ang Diyos ay mabuti. Amen. Ang Diyos ay mabuti sa buhay ko. Amen. 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 Kaya nga si Ate Carmen magte-testimony na yan sa susunod. Amen. At biyaya ng Lord, nag-prayer meeting ang music ministry sa buhay ni Sis Brenda. Closing prayer pala. Nag-soaking ng sarili. Nag-aantay kami sa soaking. Hindi na. Pagdating nila, lahat umiiyak sila. Ano nangyari? Grabe ang prayer ni Sis Brenda. Ay, magsusoaking tayo eh. Hindi na kami nakasuking. Antay-antay kami ng soaking. Hindi na natuloy. Sila na pala ang nag-soaking ng sarili nila. Biyaya ng Diyos. Amen. Kaya kaya nating sabihin ngayon na ano man ang sitwasyon ng buhay ko, ang Diyos ay mabuti. Amen. Amen. Ang Diyos ay mabuti sa buhay ko. At ang sabi ng pang-apat, God can do anything. Napakaganda ng verse na ito. Ang sabi dito sa Ephesians 20:21, now to Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. Ang sabi dito,
God can do anything, and God can bring life back to the people who turn to Him seriously. Kayang kumilos ng Diyos sa taong totoo na nagsisik ng kalooban niya. Kayang ibalik ng Lord ang lahat ng nawala sa iyo kung totoo na ikaw ay maglilingkod sa Kanya. Ang sabi dito, who is able to do immeasurably more than you ask or imagine. Di ka sometimes ang hinihingi mo, asawa lang, pero binigyan ka ng kaibigan. Amen. Sometimes ang hinihingi mo, sandals, pero binigyan ka ng running shoes. O di ka? Sometimes, ang hinihingi mo lang sa Lord, Lord, bigyan mo lang ako ng Honda Fit na sasakyan. Grabe naman ang ibigay sa iyo na sasakyan, eh. Ano kayong mga sasakyan ninyo? Ford, Mazda, Toyota, hybrid. Tayo gaya ng sasakyan. Parang ang layo na sa hybrid. Toyota, dapat pa Mazda hybrid, Toyota hybrid. Okay. Di ka? Sabi ko, patindigan ng Lord. Dati nung nasa Pilipinas ako, nasa Middle East ako, hindi ko ma-imagine gana ako'y magdadrive. Kasi ako'y matarantahin. Yung si daddy pag nagdadrive, yun sabi ko, daddy, pero ang layo pa, nandun pa. Stop na, pero ang stoplight nandun pa sa dulo. Tapos pag may nag-horn sa akin, yung pumito, yung kinakabahan na talaga ako, yung parang hindi ko na namang gagawin ko. Pero biyaya ng Lord nung nandito na ako, yung hindi dahil siguro sa wala akong choice, pero iniallow ng Lord na maranasan ko. Sabi nga more than you ask or imagine. Imagine, hindi ko na-imagine na magdadrive ako, pero nagdadrive ako. Hindi ko na-imagine na dadalhin kami sa New Zealand, buong family ko, pero nandito ako. Imagine, ang bawat isa sa atin will never imagine na dito sa New Zealand, diyang katabi mo, makakatabi mo. Yang kasama mo ngayon, makakasama mo. Di ka? You'll never imagine na kaya kang pagpalain ng Diyos dito. Yung kulang na lang, konti na lang yung visa mo, pero nandito ka pa rin, may additional 3 years, may additional 4 years, may additional 5 years, may residency pang ini-offer. Diba? Yung iba sa atin dito, gusto lang magtrabaho. Kung bakit nandito sa New Zealand, gusto lang magtrabaho, makaipon, mag-retire sa Pilipinas. Amen. Pero hindi mo na-imagine kaya kang gawin ng Lord na citizen dito. Hindi mo na-imagine na kaya mong pag-aralin ng mga anak mo dito. Hindi mo na-imagine na hahawak tayo ng dollars. Dati, peso. Hindi mo na-imagine na kaya mo magtrabaho ng dalawa. Amen. Amen. At hindi mo rin kayang imagine na kahit part-time ka, ipinoprovide ng Lord lahat ng pangangailangan mo. Amen. Amen. Kasi bakit? He can do immeasurably more than you think or imagine. Kung na-imagine mo lang, ang anak ko, pag ito lumaki, magiging itong isang mabuting doktor, magiging engineer, magiging nurse, yun lang yung na-imagine mo. Tama? Kasi bakit? Yun lang ang kaya mo. Yun lang ang kaya ng utak mo. Pero magugulat ka, yung anak mo, hindi lang doktor, isa sa pinakamagaling na doktor. Isa sa pinakamagaling na engineer. Isa sa pinakamagaling na nurses. Sabi nga, they are head and they are not the tail. Amen? So tayo, mga Kristiyano, sabi ng Lord sa atin, anak, I can do more than what you can imagine.
So kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, sabi ng Lord, anak, isipin mo na yung mga nangamatay mong dreams, yung mga disappointment mo, yung mga regrets mo, yung mga pinagdaanan ninyo sa marriages, sa relationship, nagkaroon ka ng health issues. Ang sabi ng Lord sa iyo dito ngayon, anak, I can do more than that. Hindi mo pa nakita, hindi mo pa naisip, kaya kong gawin sa'yo yan, sa anak mo, sa pamilya mo, sa spiritual na buhay mo, sa trabaho mo. Kung gusto mong lumago, ang sabi ng Lord, seek me more. Kung gusto mong lumago, ang sabi ng Lord sa iyo, anak, hanapin mo ako at ako iyong masusumpungan. Pero pag hindi mo ako hinanap, definitely, hindi mo ako masusumpungan. Pero, ikaw ay hahanapin ko. Hanggang ako ay masumpungan mo. Amen! So, ang sabi din so what things in your life is in the valley of dry bones? Ano-ano na baga? Yung naiwan na, tingnan mo yung susunod na picture. Ayan si Ezekiel. Yan yung nakita niya. Ang sabi ng Lord, prophesy to these dry bones. Ang sabi dito sa Ezekiel 37:4-6, then he said to me, prophesy to these bones and said to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to this bone. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you know that I am Lord. Ang sabi ng Lord sa atin, anak, ano na yung mga bones mo na nadadry? Ang sabi dito, tumayo ka. Prophesy to the dry bones ng buhay mo. Declare. Huwag ka nang mag-declare ng negative dyan sa katabi mo, sa kapartner mo. Kasi bakit? Kristiyano na tayo. Ang sabi, di ba? Ang sabi sa Bible, life and death is in the power of your tongue. So kung ikaw bilang Kristiyano, puro negative pa rin ang sinasabi mo sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa kung sinong tao, it will manifested. So you have to be careful on whatever negative things na sasabihin mo. Amen ba tayo doon? Amen. Amen tayo doon. Amen. Pag magsasalita ng negative, bawal ang negative dito. Sino ang gustong laging kausapin negative? Tigit wala. Kasi bakit? Negative spirit drives your bones. Kaya, kaya minsan, sometimes it's okay din na lumayo ng kaunti. Pero huwag mo namang iwan. Kasi kailangan ka na yan. May tinuturo lang ang Lord. Amen. So, amen. Amen ka tayo. Tayo ay magiging careful na sa bawat sasabihin natin. Amen. Oo, para hindi tayo maging cause ng crush spirit ng kaibigan mo. Hindi tayo maging cause ng brokenness ng isang tao. Hindi tayo maging cause na maging unsettled ang spirit ng isang tao at hindi ka maging cause na maging trouble hindi ka maging cause na maging trouble ang spirit ng kaibigan mo or ng kahit na sinong tao. Sabi nga, kindness, hindi tayo magkakamali dyan. Even though people are not enough kind to us, still we need to be kind. Kasi bakit? Kita ng Lord lahat. Amen? So, excited ka na? Na i-declare at sabihin mo, Lord, bigyan mo ng buhay ang aking pag-ibig para ako'y makakuha na ng kapartner.
Oo. Lord, ito na lang talaga ang dry ngayon sa buhay ko. Wala akong pag-ibig. I-declare eh. Kung walang trabaho, i-declare mo, Lord, bibigyan mo ako ng trabaho. Amen? Kasi bakit? Ang kapangyarihan na ibinigay na ng Lord sa'yo. Tatayuan mo na lang. Kaya na tumayo? Amen. Isa. Amen. Dadalwa. Amen. Tatatlo. Amen! Kaya naman niyang tayuan ang biyayang ibibigay ng Lord sa inyo? Amen! Kaganda ka ng gayon na, sabi niya, ang Lord ay mabuti. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, kaya mong sabihin, ang Lord ay mabuti. Amen? Kaya mong isigaw, ang Lord ay mabuti. Yung pinakamalakas, ang Lord ay mabuti sa buhay ko. Amen. Amen. Liga kahit hindi na kayang gawin ng Lord sa buhay natin, di ka nakaka-excite? Hindi pa nagsisimula ang Diyos, yan na yung nararanasan mo. Ay, sorry. Nagsisimula pa lang ang Diyos, yan na ang nararanasan mo. Paano pa kaya kung siya ang kasama mo all throughout your journey? Ano kaya yung sinasabi niyang immeasurably more than you can think or imagine? Amen? Ano kaya yun? Sige po, tayo ay tumayo. Ano nga yung We thank you, God, for bringing back to life, Panginoon, ang mga bagay na nawala na sa amin, ang mga pangarap na namin, nakalimutan na namin, yung mga desire namin na hindi na namin alam, Father God. Lord, today, we are redeeming everything, Panginoon, yung mga pangako mo sa amin, yung aming mga bagay na nais mangyari sa aming buhay, Lord, today we will declare that you will going to move on the prayer of our hearts, Panginoon, na nakalimutan na namin. In the mighty name of Jesus. And as we worship to you again, hayaan mo, Panginoon, na patuloy kang mangusap sa mga anak mo sa lugar na ito. At Lord, pupunuin mo ng joy ang aming mga puso. Pupunuin mo ng pag-asa ang aming mga puso. Lord, pupunuin mo, Panginoon, kami ng banal na spirito na nagmumula sa iyo, God. Lord, we thank you. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Yes, Lord Jesus.
kapatid, ngayong umaga, God give us a new hope. He gave us a new promises na ang sabi niya, anak, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naiisip ang kaya kong gawin sa'yo. Ang mga bagay na inihanda ko sa iyo, ang gusto ko lang, anak, manatili ka na nakakapit sa akin. Manatili ka na naglilingkod sa akin. Manatili ka na nagwo-worship, na sumasamba, na ibinibigay ang puso anuman ang sitwasyon ng buhay mo. Ano man ang kulang sa'yo, ano man ang meron ka, ang sabi ng Lord, anak, I am waiting for you. Always remember that I'm more than enough para sa lahat ng kailangan mo. I am more than enough for everything that you have prayed for. I am more than enough for everything that you have planned. I am more than enough for everything that you wanted. I am more than enough for you to continue life with me. At Lord, kunin nga, Panginoon, salamat sa mga kapatid kong ito, Panginoon. Lord, nakita mo, Panginoon, ang kanilang pagpapagal. Nakita mo, Panginoon, ang desire nila na makilala ka. Nakita mo, Panginoon, that they are already one step forward sa mas matinding bagay na gusto mong gawin sa kanila, Panginoon. Lord, sinimulan na nilang humakbang. Sinimulan na nilang magpatuloy. Sinimulan na nilang maglingkod, Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng buhay nila, Panginoon. Nag-umpisa na sila, Panginoon. At alam ko, nag-uumpisa ka na din sa kanila. Nag-uumpisa ka na sa bawat isa sa amin, Panginoon. At hindi ka papayag na mag-fail ng bawat isang anak mo na totoong nagtitiwala sa iyo. Hallelujah! Lord, J1 family is for you. J1 family, Panginoon, sa'yo lamang kami kakapit. Sa'yo lang kami lalapit. Sa'yo lang kami magpapatuloy, Panginoon. Hallelujah! At Lord, sa'yo lang kami aasa. Wala kaming ibang aasahan. Because people will fail us. Pero ikaw, Lord, tapat ka sa buhay ng bawat isang anak mo na nagtitiwala sa iyo. And Lord, PJ1 family, we trust to you everything sa aming mga buhay. We trust our ministry unto you. We trust our family unto you. We trust everything that we have, Panginoon. In Jesus' mighty name. And Lord, sama-sama kami na mag-aantay, na may excitement, Panginoon, sa ipinangako mo na bagay na hindi pa namin nakita, hindi pa namin naisip, Panginoon, hindi pa namin idinadalangin, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you. We thank you for this wonderful day that you have done. And Lord, ang mga anak mo na narito sa lugar na ito,